Uy! Ayan! Uy! Talaga naman! January 16 talaga naman ang ganda ito! Ha? Pasensya na, nagsusulat-sulat ako dito ng schedule ha? At kung ano yung mga dapat gawin ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw. Pero, nandito pa rin po tayo. Nagbabalik po tayo sa Fun Bansang Tandem po ninyo tuwing umaga. Ang Love Tony Peta na Rathang! Kaya ng journal, anong time check natin? 7:32 na po ng umaga. Lovelies! Isa pa kayo sa mga bumibili ng planner tuwing bagong o kaya madalas nakakuha ng libre. Kasi diba, yan ang karaniwang giveaway ng mga kumpanya. Diba, nakakaganang magsulat ng mga plano. Lalo na sa mga unang buwan ng taon. Ituloy, ha? Pero Lovelies, aminin mo, pagdating ng buwan ng Marso, pataas ay medyo paunti na ng paunti ang mga entries natin sa ating journal. Anyari? Ay, pero syempre hindi ko naman nila lahat. Marami talaga, nila talaga, habit na talaga nila yan. Meron at meron pa rin namang nakatatapos hanggang kaduluduluhan ng taon na December 31st. Paano kaya nila yan ginagawa or paano kaya natin ito pwedeng magawa? Bibigyan tayo ng tips ng bisita natin ngayong umaga. Tawagin na natin si Miss Catherine Paraiso! Have a magazine! Paraiso! I love your name! Miss Cath, halika rito. Maupo ka muna dito sa aming munting sala. Yan. Good morning sa'yo! Oy, may kibati muna, Miss Cath, sa ating mga nanonood sa Net25 at syempre sa mga nakikinig sa Radyo Agila. Go for it, Miss Cath. Binabati ko po lahat ng viewers ngayon ng Net25, sa family ko, sa friends ko, and sa mga followers ko na din. Yeah, Miss Cath! Okay, para lang po sa kaalaman ng lahat, ano ba yung pagkakaiba ng planner sa journal? Yung planner, actually, ginagamit siya para dun sa mga i-schedule mo ahead of time. Okay. Yung journal naman is yung mga nangyari na and gusto mo siyang isulat. Yun yung pagkakaiba nilang yun yung dalawa. pagkakaiba Ano naman po yung naidudulot ng, sa tao nito or sa mga individual na nagsusulat ng planner o may journal? Sa ngayon kasi na parang digital age na, Yes. parang palagi tayong nasa social media. Pero kapag nagsusulat ka sa journal, nakakapag-focus ka sa sarili mo, ano ba yung mga gusto kong gawin? Kapag nasa social media ka kasi, lagi mo nakikita yung ibang tao na, ganito na siya. Pero pag may sarili kang journal, nakikita mo na parang gusto mong mag-improve and gusto mong isulat yung growth na gusto mong marating. That's really nice. Ano? At ang kagandahan nun, pwede mong balik-balikan yung mga yan. Makikita mo yan habang nag-iipon ka, ito pala yung mga nangyari. Para na rin siyang kwento ng buhay mo. Yes, parang ikaw yung main character ng journal mo. Ito, may mga dala po na sa atin ngayon. Itong si Miss Cath, may mga journal and planner po siya. So ipapakita niya sa atin yung mga halimbawa ng mga ginagawa niya. Ayan, patingin niya po ng mga ano niyo. Ito, ayan. Ito yung mga journal. Journal mo? Yes po, mas maliit po siya. Pati sulat naman ito ni Miss Cath, ang ganda-ganda. Thank you po. Ang ganda rin ng journal niya, makulay! Ang saya! Ang tiyaga mo magaganito, ha? Yes, Working mom siya, diba? Talaga naman. Ang galing nito, no? Talagang para siyang bio mo rin, ano? Opo. Biography lang, Ang galing. Meron din siya ritong mga inspiration quotes, no? At kung ano-ano pa. Naglalagay ako ng inspiration quotes para kahit paano, pag binabalikan ko siya, ito pala yung mga naranasan ko. Pinagdaanan mo. Yes. Ganda. Ito, may nakasulat. Tingnan mo, pati siya, nakalagay, Rest, recharge, relax. Hindi lang yon. Nilalagyan niya ng sticker, ang cute, talaga, at dinudrawingan niya. Pero mostly mga sticker ang nilalagay niya. Yes, ang galing mo! Paano mo naisip na parang, maglagay tayo ng sticker, lagyan ko ng sticker. Ano ang meron? Yung pagde-decor or pagde-decorate or paglalagay ng karagdagang art piece dito sa iyong journal? Nung medyo bata pa po kasi ako, mga high school, mahilig na akong magsulat dahil parang masyado akong madaming iniisip. And puro drawings lang talaga yung nilalagay ko. So, nung mga medyo nag-work na ako, nakita ko na may mga nagtitinda din pala ng stickers na gano'n. So, bumibili ako nung umpisa, pero napansin ko na parang may mga gusto akong stickers na hindi ko makita online. So, sa naisip ko, gawa na lang ako ng sarili ko. Tapos, pinost ko siya sa social media and marami ring nagkagusto. Yes, at ito na ipapakita namin sa inyo yung iba't iba niyang ginagawang mga stickers. No, ito yung kanyang mga sticker. Diba? So, may sarili ka na rin pang printer ng stickers mo? May sarili na po akong production team para gumawa ng stickers para makapag-focus po ako sa pagdodrawing na lang. Ano yung mga nagiging inspirasyon mo naman dito sa yung mga sticker?
Bawat buwan po, nag-isip ako ng concept na gagawin. So, yung inspiration ko po is madalas nanggagaling din sa mga followers ko kung ano yung gusto nila. May mga times naman na parang based lang din lahat sa imagination ko. Ang ganda kasi alam mo, parang pag binili mo po yung isang piraso, yung sa mga nakikinig po ngayon sa Radyo Agila, pinapakita ko po yung mga ginagawang stickers nitong si Miss Kath. Ang ganda dahil yung kanyang isang buong sticker, parang kumpleto na. Yes No, po. kinumpleto mo. Bakit mo ginawang, paano mo naisip yung idea na buuin ko lang at hindi pa isa-isa? Ang concept po kasi ng brand ko is paper dolls. So parang 'di ba dati naglalaro tayo ng mga paper dolls. So may tao tapos may mga damit-damit. So naisip ko na mga items naman. Lalo ngayon yung mga tao mahilig sila sa aesthetic na bagay. Yes, correct. Oh. At ito, pinapakita rin po sa video, no, kung paano niya binubuo yung kanyang art pieces, no, o yung kanyang mga stickers, no, at iniisa-isa mo rin talaga. Yes po. Tinatsaga mo yung mga yan, ha? Paano ka nagka-come up ng ganon? Halimbawa, drawing ka. So ngayon, digital ang ginagawa mo. Mas madali ba ang digital kaysa sa yung nakasanayan natin na traditional na pagdo-drawing? Mas madali po siya kasi po parang wala may control Z. Okay. Yung pagbubura mo isang click na lang, hindi na yung mas matagal na pagbubura. Pero mahirap din po siya kasi gusto mong mapakita sa mga tao na iba yung drawings ko sa iba. Ganun po. Makita natin, no, at gaano katagal ang ibinibigay mong oras dito sa paggawa mo ng mga obra mong ito para sa mga stickers mo? Mabilis lang po siya actually gawin eh. Pag ako yung gumagawa, parang isang ganyan na sticker, kaya ko po siyang tapusin ng isang araw. Wow! Or less than, siguro hours lang, mga 3 hours, ganon. Ang galing, ang husay, ang ganda. At parang yung kanyang isang perasong ibibenta, I'm sure, ginagawa mo na tong business, Yes ano? po. Ay, hindi po kayo lugi. Ang dami. Tapos, ang kagandahan nito, hindi kayo mag-uulit-ulit. Yes, No? opo. Kasi dati, ang naaalala ko, hindi din ako dyan dati. No? Pare-pareho yung mabibigay sa'yo. Pero ito, meron ka na agad, may isip na pwede mong, ito ilalagay ko sa ganito, ito ilalagay ko sa ganito. Ganun mo ba siya kinonceptualize? Yes po, dapat po maganda yung pagkakabigay ko ng kulay, gano'n. Hindi siya yung pwedeng randomly kinuha ko lang yung kulay. Kasi lalo yung mga tao ngayon, mahilig sila na gusto nila maganda agad. Actually, yun po yung parang binibigay kong service is gusto nila maganda na yung planner nila. Gano'n. Ayaw na lang ma-stress sa pagde-design. Ang ganda, Kath! Thank At you po. syempre, ano yung sa tingin mo yung pagkakaiba ng nagsusulat ng ganito, sa ganitong mga papel, kaysa sa mga gadgets na nakasanayan na natin yun? Yun yung, alam mo, ito talagang, please lang, pakisabi sa kanila kung gaano kaganda yung may ganito ka. Sa totoo lang talaga, akala natin, maganda rin naman yun sa gadgets kasi digital age na wala naman na tayong magagawa doon. Pero kasi sa based on my own experience, hindi ko na siya nababalikan kasi minsan nade-delete na. Yes! Ganon. Hindi mo na makita kung saan mo siya nilagay, saang files mo siya nilagay. Pero kapag ganito kasi, itatago mo siya sa isang kahon. Or kapag malungkot ka, tapos parang babasahin mo yung journal mo, ay, mas matindi pa pala yung pinagdaanan ko noon. Tapos nakasurvive Anong naituturo ng ganitong klaseng habit ng ginagawa mo? Sa akin po, ang natulong niya ay yung perspective ko sa time. Good job. Dahil Discipline din, akala po natin parang ilang hours lang naman ako nag-social media. Yes. Pero in reality, yung hours na yon pwede mong ilagay sa mas importanteng bagay na gusto mo nang gawin nung mga nakaraan pa pero hindi mo ginagawa At ngayon. pwede mong maging karera at maging business gaya ng ginagawa mo na ngayon. Yes po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!